sa pamamagitan ng pagsamba, ng pagpapahayag ng aming mga labi at pagtanggap ng inyong mga salita na siyang inyong authority sa inyong iglesyang ito at sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, narito kami, we humble ourselves before you, O God. At kung sa puso namin ay meron pang mga nakikita kayo ng mga hadlang sa pagtanggap ng inyong mga salita, I pray, Lord, na ikaw ang mag-alis ng lahat ng ito. At kami nga ay nagpapakumbaba sa inyo at sinasabing, patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang bilang mga anak niyo at ama namin kayo. Ngayong umaga, dadako po kami sa napakamahalaga at importanteng bahagi ng inyong gawain ito, ang pagpapaliwanag at pangangaral ng inyong salita. I pray, Lord, na patuloy na bigyan nyo ng kakayanang umunawa o umintindi sa mga espiritual na aspeto ang lahat ng kapatiran kong narito at mga nakikinig upang nasa ganon ang salita niyo pong ito sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay magbibigay ng reformation, ng revival sa spiritual life ng bawat isa sa amin. At ang aking sarili ay laging nagtitiwala na bigyan niyo po ako ng wisdom sa patuloy na pagpapaliwanag nito. Kaming lahat ay umaasa lamang sa inyong magagawa sa aming mga buhay, sapagkat ang lahat ng ito ay dalangin namin sa inyo, Ama, sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen and amen. Lahat po tayo, walang exempted, ay araw-araw nasa ilalim ng tinatawag na criticism. Pag sinabi kong criticism o kritisismo, ito ay possible na dalawa. Ito ay constructive criticism or destructive criticism. Alam nyo, kapag tayo ay kinikriticize, ibig sabihin po nun, may dalawa lang po na nagaganap sa buhay natin. Either na may mga changes sa buhay natin sa spiritual na aspeto, or else may mga bagay sa buhay natin na hindi according to the principle of God's Word. Kaya dapat nating maintindihan na everyday kumakaharap tayo sa mga pagpuna ng maraming tao sa ating mga buhay. At napakaganda po nun kung titingnan natin sa isang prospektibong pananaw. Subalit, mag-ingat po tayo sapagkat baka naman kapag tayo ang pumupuna ng mali ng iba, ay mas nasasabi natin doon sa tao ngayon na tingnan mo ako ay masigit sa iyo. Alam niyo, lahat po tayo rito ay nasa ilalim ng pagsasantify ng Banal na Espiritu. May kanya-kanya po tayo ng mga weaknesses sa buhay natin, but it doesn't mean na hindi po tayo anak ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Lahat po ng sumampalataya completely sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, lahat po tayo ay itinuring ng Diyos na mga anak because of Jesus Christ. Amen? But of course, alam natin na may sanctification na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin every day. Ngayong umaga ay maaari tayong turuan ng salita ng Panginoong Diyos, at yun naman ang pinaka-purpose ng salita ng Diyos, na tayo turuan, na tayo ay dalahin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At nagpapatuloy nga po tayo sa ating series sa Book of Malakay o sa Malakyas. At sa umagang ito, nais ko na hilingin na paibuksan ang inyong Biblia sa Malakay chapter 2 verses 1 to 9. At ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. This is our part 3 o ikatlong bahagi ng ating series sa Book of Malakay. At maaring nagtataka kayo dahil hindi na ho manuscript ang inyong hawak. Yan po ay outline, kaya maaari po kayong mag-take notes ng mga maririnig nyo sa akin. At yan po ang susundan ninyo sa ating pag-aaral ngayon. Sabi ng salita ng Diyos sa Malakay chapter 2 verse 1 to 9 ay ganito. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa, sabi ng makapangyarihang si Yahweh. Pag hindi ninyo pinakinggan
ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Susumpain ko ang mga biyayang tinanggap ninyo bilang mga saserdote. Sa katunayan, sinumpa ko ang mga iyon sapagkat hindi ninyo pinapahalagahan ang aking utos. At isasabog ko sa inyong muka ang dumi ng mga hayop na inihahandog ninyo at matatapon kayong kasama niyon. Sa gayon, malalaman ninyo na ibinigay ko sa inyo ang utos na ito, sapagkat ako'y may tipan sa mga saserdote sa angkan ni Levi, ang wika pa ng makapangyarihang si Yahweh. Sa tipang iyon, pinangakuan ko sila ng buhay at katiwasayan, at ipinagkaloob ko nga sa kanila upang ako'y kanilang igalang. Iginagalang naman nila ako, kinakatakutan. Itinuturo nila ang matuwid, hindi ang liko. Namuhay silang kalugod-lugod sa akin. Ginawa nila ang matuwid at tinutulungan ang maraming tao upang huwag nang gumawa ng kalikuan. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote, dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa tipan. Kaya hahayaan kong pamihaan kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Ang ating title sa siyam na talatang ito, katulad ng hawak nyo, ay kabiguan sa pagsamba ng mga tagapanguna at miyembro ng iglesia. Tingnan natin sandali o reviewin natin sandali ang mga nakalipas na pag-aaral natin sa chapter 1. Ang mensahe ng Diyos sa Malakay chapter 1, verse 6 to 14, at sa text natin ngayon na nasa chapter 2, verses 1 to 9, ay directed sa mga pari, sa mga religious leaders, at kasama na rin po ang mga kongregasyon. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga pari. Yan yung ating makikita sa chapter 1, verse 6, at saka sa chapter 2, verse 1. Pagpasok pa lang ng verse 1 ng chapter 2, yan na po agad ang makikita natin. Ang sabi ron, sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga pari. Sa kahalagahan, sinasabi ng Diyos dito, palpak kayo sa pagganap ng tungkuling ibinigay ko sa inyo. Nakita po natin yon sa nakaraang pag-aaral natin. Doon sa chapter 2, ay chapter 1, nakita natin. Doon ay sinabi ng Panginoon na palpak kayo sa pagganap ng tungkuling ibinigay ko sa inyo. Kasi ang trabaho ng mga pari ay maging tagapamagitan o mediator sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Yan po ang tungkulin ng mga pari. Ngayon, gusto kong ipaunawa sa inyo, kapag narinig natin yung salitang pari, dahil sa panahon natin ngayon, wala na hong pare, sapagkat si Kristo po ang gumanap sa cross, nang ganapin ng pare sa Old Testament, kung kaya't sa New Testament po, wala po kayong makikita na ministry of the priest, especially in the book of Ephesians, kundi ang makikita natin doon, pastor, guro, evangelista, na mga natitira, tapos yung propeta at saka mga propeta at saka apostol, yun yung nakita natin. Kung kaya't dito, dapat nating maintindihan, kapag narinig nyo yung pari ngayon dito, it is referring, in a sense, sa kabuuan ng church. Kasama rito ang pastor, leaders ng church, at lahat ng mga members. Yan po ang dapat nating maintindihan. Ngayon, dito, sinasabi natin ang trabaho ng mga pari ay maging tagapamagitan o mediator sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Itong mga paring ito ay galing sa lahi ni Levi, isa sa 12 anak na lalaki ni Jacob o ni Israel. Kaso hindi sila kasali sa bilang ng 12 tribo o lipi ng Israel. So ang mga Levites po, ang priest, ay hindi po bahagi
sa 12 tribes ng Israel. Kasi sineperate sila to serve and mediate to the Lord para sa mga tao. Ngayon, pagpapatuloy ko po. Ang dalawa doon ay galing sa dalawang anak ni Jose, isa din sa anak ni Israel, na sina Ephraim at Manases. Ang Levites ay set apart o hiniwalay, sabi ng Diyos. Kaya ang sabi ng Numbers 3, verse 45 o bilang chapter 3, verse 45, ang mga Levita ay para sa akin, sabi ng Panginoon. Pero pumalpak sila sa tungkulin nila bilang mga pari. Sa tungkulin nila dapat sana'y bigyan nila ng karangalan ng Diyos dahil sila'y karapat-dapat, dahil siya'y karapat-dapat sambahin. So, ibig sabihin, the priest is always taught nung panahon nilang iyon kung paano magiging karapat-dapat sila, especially sa pagsamba nila sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Pero ano ang ginawa nila? Ano ba ang ginawa nila? Nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos. Nakita natin yan last week sa Malakay chapter 1, verse 6 to 14. Nakita natin na pag nag-o-offering sila, we are not gave the best na mga animals para sa pag-worship nila sa Panginoon. At nagdadala sila ng mga ninakaw nilang i-offer, nagdadala sila ng mga hindi magagandang hayop, ino-offer, tapos nagkakaroon ng pagpapakilala lang sa gusto nilang mangyari sa kanilang mga buhay. Kaya last week, nakita natin kung paano pumalpak ang mga pari at ang church noong panahong iyon sa pagsamba nila sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, dito sa chapter 2, verse 1 to 9, yung context, tingnan natin yung context. Bagamat dito sa Malakay chapter 2, verse 1 to 9, ay ipagpapatuloy ng Diyos ang paghatol o condemnation sa kanilang mga kapalpakan. Di dapat isipin ng mga karaniwang Hudyo na ito ay condemnation lamang o paghatol lamang sa mga leaders nila. Sila man, kasama po ang buong Israel, kasama po ang lahat ng kabilang dito. Bilang isang bansa, ay tinawag ng mga pari kung ang pag-uusapan ay ang role nila bilang tagapamagitan ng pagpapala ng Diyos sa ibang mga lahi. Kung naalala nyo, nag-aral tayo last week, nabanggit yung Exodus chapter 19 verse 4 to 6 na ang gusto ng Panginoong Diyos, yung Israel ay maging missionary sila to extend God sa mga tinatawag na mga bansa ng mga pagan. Kasi in that time, ang Israel lamang po ang may covenant. At yung mga nakapaligid sa kanilang bansa, hindi ho yun maka-Diyos. Sila po ay mga pagan or mga Gentiles. Eh ang purpose ng Lord, i-extend sa mga tao outside the Israel ang salita ng ating Panginoong Diyos o ipakilala si Yahweh sa labas ng bansang Israel. So ang trabaho nila bilang mga Israelita na may tipan ng Panginoong Diyos ay parang dapat nilang ibahagi si Kristo. Di ba the same thing po tayo ngayon? Yung command ng ating Panginoong Diyos, go and make disciple of all nations. At yan din yan ang nangyari sa Acts chapter 9. Acts chapter 8. Saan man sila makarating, itinuturo nila, ibinabahagi nila ang salita ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang kapalpakan ng mga leaders nila ay kapalpakan din nila ng buong Israel o ng buong kongregasyon. At ganoon din sa ating lahat ngayon. Ang mensahe nito ay condemnation o paghatol, hindi lang sa mga leaders ninyo tulad naming mga pastor, tulad naming mga leaders, na kapag nakabalita kayo ng kapalpakan ng mga pastor o ng mga leader na naging unfaithful sa relasyon sa Diyos at sa relasyon nila sa iglesia pinaglilingkuran nila, tayong lahat ganoon din. Ibig sabihin, kapag nag-failed ang pastor, ang leader sa loob ng simbahan, ibig sabihin, may kinalalaman din po dito ang kabuuan ng kongregasyon sa panahon po ni Malakias. Ang katumbas ng priesthood noon ay hindi ang pastoral ministry. Wala nang official priest ngayon. Simula nang tuparin ni Jesus ang tungkuling iyan at akuin ang lahat ng kapalpakan ng mga pari. Jesus was our great high priest. Kaya ang priesthood ng Roman Catholic Church ay hindi po biblical.
ang buong iglesia ay tinatawag na royal priesthood. Malinaw po yan sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Ang sabing ganon, kayo ay isang paring hinirang, isang bansa na itinalaga sa ating Panginoong Diyos. In other words, the church is a royal priesthood. Every one of us, hindi man kayo pastor, hindi man tayo pare, all of us ay kumakatawan bilang pare to communicate or to mediate Jesus sa ibang mga tao. Tawan niyo po ito ron? Kaya, even in Revelation 1:6, malinaw po ang pagkabanggit doon. So, ano ang ibig sabihin dito? Dahil tayo ay binigyan ng tungkuling tulungan ang ibang taong magbalik loob sa Diyos, lalo pang mapalapit sa Diyos, whenever we speak the gospel to other people, hindi man tayo mga pari, pero ang ginagawa natin ay priestly o ayon sa tungkulin ng isang pari. We are mediating Christ. Amen? Halimbawa, yung isang kapatiran natin, nagsishare siya ng Word of God, in that sense, nagiging tagapamagitan siya. Tama po ba? Sa makasalanan taong iyon, yung isang kapatiran natin nagsishare ng Word of God patungkol kay Kristo, minimediate niya through the Word of God, yung isang taong makasalanan para kay Kristo. Tama po ba? As we share the Word of God, hindi natin alam na namamagitan tayo. Sinasabi natin sa kanila kung sino si Jesus. At dahil nadadala natin sila kay Jesus, kapag sila ay binorn again ng banal na Espiritu, naliligtas sila. And most of them, may mga hindi rin po naliligtas. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, ang dapat nating maintindihan dito ay ito. Sabi ni Apostol Pablo, itinuring ni Apostol Pablo na ang sarili niya ay pari. Sabi ng Romans 15 verse 16, ito sabi dito, lingkod ni Kristo Jesus para sa mga hindi Hudyo. Naglingkod ako sa kanila ng tulad ng isang pari. Yan po sinasabi ng English Standard Version. Si Paul, tiningnan niya ang sarili niya na he is a priest, siya ay isang pari na pumupunta sa mga hintil upang ibahagi ang salita ng Diyos. In that sense, he is a priest. Ngayon, at ipinangaral ko ang magandang balita ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat tayo may katungkulang priestly. Lahat tayo. Each of one of us ay may tuturing na isang pare in a sense. Bakit po? Lalo na tayong mga iniligtas ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, eto gusto ko ipaunawa sa inyo, at kahit ikaw ay di pa Kristiyano hanggang ngayon, kung sino man yon, tandaan mong meron ka rin ganyang katungkulan. Bahagi ito ng pagkalikha sa atin sa larawan ng Diyos sa Genesis 1:26. Nilikha ng Diyos si Adan at Eva, lahat ng tao, to mediate His rule and His blessing to all humanity. Nakita nyo? Alam nyo, even unbeliever meron siyang ginagawa Kapag nagpo-provide siya ng pangangailangan niya sa kanyang pamilya, in a sense, he is a priest. In a sense, kasi we are all created in the image of God. And yet, lahat tayo nahulog sa kasalanan. Despite na nahulog sa kasalanan ng tao, alam mo, bilang isang ama sa tahanan, na you are the leader. Tama po ba? At dahil leader ka, nagpo-provide ka ng lahat ng pangangailangan ng iyong anak. Tama? Ng pamilya mo, ng asawa mo. At ikaw ay nagbibigay ng mga aral para sa kanila. Kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, at kung ano ang mali. Ibig sabihin, despite na hindi pa Kristiyano ang isang tao, yung essence ng kanyang pagiging priest o tagapamagitan doon sa kanyang anak, nadadala niya. Kaya nga, kumbaga sa kahit hindi siya mananampalataya, napansin nyo? Dahil ang lahat ng nandito, kinreate ng Panginoong Diyos, kung inyong makikita, ang gusto ng Lord ay maingatan ang mundong ito. Ang gusto ng Lord, kahit unbeliever, ay maging maayos yung pamilya nila. Di po ba? In that sense, para tinitingnan natin, the principle of the Word of God, kahit hindi nila alam yon, nangyayari sa buhay nilang yon, pero hindi sila totoong anak ng Diyos. In other words, malinaw po na dapat nating maintindihan na ang isang totoong Kristiyano na nilikha ng ating Panginoong Diyos ay dapat na we are mediating Christ, mediating the Word of God para kay Kristo upang masave sila. Ngayon,
kung lahat tayo ay may ganitong tungkulin at tulad din ng mga pari sa panahon ni Malakay, lahat tayo ay pumalyang din ang tungkulin iyon. Nag-fail po lahat eh. Di ba? Kung si Adan nga, nag-fail din. Tama? Tingnan nyo po. Nag-fail siya. Ibig sabihin, nang nag-fail si Adan, lahat ng tao ay naging makasalanan. Ngayon, isang providensya ng ating Panginoong Diyos na maglagay siya ng mga pare na doon siya nangungusap, na doon siya nagsasalita, at yun yung ginagamit niya upang sabihin sa mga tao kung ano ang kanyang kalooban. Ngayon, ito ang tanong. Ano-ano ang mga dahilan ng kabiguan o failure sa tamang pagsamba sa Diyos? Kasi, ang katotohanan po, katulad ng pag-aaral natin sa aklat ng Heidelberg Catechism, alam natin, ano ba ang tunay na kaaliwan ng isang tao? Ang sabi na kay Kristo lang. Tapos ang sabi ng iba, na katekismo, ano ba ang pinakalayunin ng tao sa mundong ito? Ang sabi doon, to glorify God. Yan yung pinaka-purpose ng buhay natin. To glorify God. In other words, specifically, ang pinag-uusapan sa Book of Malakay ay yung uri ng kanilang pagsamba mula sa leaders hanggang sa lahat ng mga pumupunta sa templo upang sumamba. In other words, sa panahon natin ngayong ito, lahat tayo rito ay subject. Tama po ba? Ngayon, alam natin everyday, the purpose of our life is to glorify God. Whatever you do in deeds and word, do it for the glory of God in Colossians 3:16 and 23, 17 and 23. At yan din nasabi ng Romans chapter 12. Ibig sabihin, everyday, ang laman ng puso natin ay luwalhatiin ng Diyos. Pero ang Lord, nagbigay siya ng one day to worship God, katulad ng ginagawa sa Book of Malakay. Nakuha nyo? Na nagwo-worship sila sa Panginoong Diyos at ang nagmi-mediate sa kanila ay mga high priest. Kasi noon, sa pagsampa sa kanila, hindi ka pwedeng sumamba nang hindi ka nagdadala ng mga perfect animals. Tama po ba? At yung perfect animals na yon, pinapatay po yon, ang naghahandog po doon ay mga priest sa panahon nila. But we are thankful sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Kasi kung nasa Old Testament tayo ngayon, lahat kayo na narito, pumunta rito, Old Testament halimbawa tayo, sa panahon ng Malakias, di lahat po kayo magdadala ngayon ng mga hayop. Tama po ba? At yung mga hayop na yon, depende po sa klase ho ng inyong kasalanan na ginawa. Kasi hindi ho pwedeng mag-worship kay God sa panahon nila nang wala pong dalang sakripisyo. Nakuha niyo po yung punto natin? Lahat nagdadala ng sakripisyo. Ultimong bata, nagdadala po. Hindi ho pwedeng mag-worship sa kanila nang wala hong dinadala. So, ibig sabihin, kung nandun pala tayo sa Old Testament, isipin lang natin, i-imagine natin nasa Old Testament tayo. Ako yung priest nyo ngayon, lahat kayo pupunta rito, ultimo bata, magdadala ng offering. Tama po ba? Every Sabbath sa panahon nila yon. Kaya sa panahon nila, malamang, yung lahat ng tao may naalaga talagang hayop. Dahil araw-araw, nagkakamali sila eh. Tama po ba? So, ibig sabihin, napakahirap po sa Old Testament. But we are thankful and grateful dahil yung ginagawa sa Old Testament, hindi na ginagawa ngayon sa New Testament at sa atin. Bakit po? Kasi ginawa po ni Kristo na ihalay niya ang kanyang buhay bilang sacrifice na katuparan ng lahat ng ginagawa sa Old Testament upang siya ang maging pampalubag loob sa Ama sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa cross. Nakuha niyo? Kaya ngayon, lahat tayo, sinasabi ng Book of ng Epeso, na tayo ay royal priesthood. Isang bansa, isang pari na pinili ng ating Panginoong Diyos upang maghayag ng kanyang mga kamanghamanghang ginawa. Ang maganda ngayon dito, pag pumupunta tayo sa church ngayon, ang nakahanda sa ang buhay natin yung puso. Tama? Of course, may mga binibigay din ng Lord sa atin na how we worship the Lord God. Nagbibigay din tayo ng ikapo at handog. Pero tingin nyo kaya, mas madaling-dali nyo kaysa sa mga hayop. Di po ba? Tapos siguro ang lansa-lansa kung dito gagawin yon. Nasa Old Testament tayo. Baka sabi ng mga dalaga natin dito, nung ibang medyo, ay nako, ayoko niyan, di ba? Kasi malalansahan tayo di ba? So ngayon hindi po ganun. Pero of course alam natin na pumalpak pa rin sila.
At yun yung nakikita natin ngayon dito, na ano-ano ang mga dahilan ng kabiguan o failure sa tamang pagsamba sa Diyos. Kung inyo makikita, naka-outline dyan, number 1, kulang ng katapatan sa banal na obligasyon para sa Diyos. Kapag hindi po natin tinitingnan na ang pagsamba sa Panginoong Diyos ay banal na obligasyon sa Diyos. Holy accountability ba yun o responsibility? Ito ay banal na obligasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Kapag hindi na po natin iniisip na ang ginagawa natin itong pagsambang ito ay banal na obligasyon, banal na tungkulin natin ito para sa Diyos, magkakaroon po ng tinatawag na failure, individual yung bawat isa sa inyo o sa church natin. Ibig sabihin po, we have duties to God. As a Christian, katulad ng mga priest, meron silang duties para sa Panginoong Diyos. Kaya ang nakalagay sa inyo dyan, Christian or priestly duties to God. Ngayon, pakinggan niyo po ang sasabihin ko dahil hindi nakalagay dyan. Bago natin masagot iyan, dapat maging malinaw sa atin kung ano-ano ang obligasyong iyan. Ang tungkulin ng mga pari ayon sa kanyang kasunduan o tipan sa angkan ni Levi, ito ang sabi sa chapter 2, verse 4 to 5. Babasahin ko po. Kayo'y binibigyan ko ng babalang ito upang magpatuloy ang aking kasunduan sa inyong ninunong si Levi, sa kasunduan kay Levi. May kasunduan kasi yung Diyos So, this is a covenant. Hindi ito basta kasunduan ng dalawang equal parties. God dictate the terms of the covenant. Siya ho yung nagdidikta ng mga gusto niyang gawin sa covenant na yon. Siya po kasi ang hari at Diyos. Hindi ito open for negotiation na para bang inilalatag niya ang kontrata at sinasabi sa kabilang partida, okay ba sa iyo yan? May suggestion ka ba? May gusto ka bang baguhin? I am open to your ideas and opinion. Hindi ganun yung Diyos Ang Diyos po, hindi siya naglalatag sa atin ng kondisyon. Nasasabihin niya, Timothy, etong ginagawa ko bang ito sa tingin mo? Okay to? May sasuggest ka ba rito? Hindi ho ganun ang Diyos. Tama po ba? Wala po equal party dito. Kundi ang Diyos po natin, nagdidikta siya kung ano yung dapat na maging paraan ng pagsamba. Ako niyo yung punto? Siya ho ang nagdidikta ng paraan kung ano ang dapat na maging pagsamba. Ang tungkuling ito, ayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi sa kagustuhan ng pari o ng sino man sa atin. Dapat, bilang mga pari, dalawang bahagi ang obligasyon nila na tungkuling na iyon. Ang una ay may kinalalaman sa relasyon sa Diyos, tulad ng first and great commandments. Ano yung unang utos na binigay ni Jesus Christ sa Matthew chapter 22? Di ba sa, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ito ang napakalagang utos. So, love the Lord your God. Ang ikalawa naman ay may kinalalaman sa relasyon natin sa mga tao. At ano ang second and greatest commandment ito? Love your neighbor as love yourself. Ibigin mo ang iyong sarili, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngayon, mga kapatid, bagamat ang unang bahagi ay binigyan diin sa nakaraang section ng pag-aaral natin. Diba yung chapter 1 verse 6 to 14? Yung pag-ibig nila sa Diyos? Pumalpak sila Hindi nila natupad. Bakit? Di ba pinag-usapan natin doon? Ang Diyos natin, He deserved a highest honor. Tama po ba? He deserved the highest praises. He deserved the best offering para sa Kanya. Why? Because He is God. That is the expression of our love. Ng buong puso natin, ng buong isip natin, ng buong lakas natin, at ng buong kaluluwa natin. Pinag-aralan po natin yon. Ngayon, dito na naman, inulit na naman po ng ating Panginoong Diyos sa chapter 2. Paulit-ulit niya sinasabi, ngayon dito sa chapter 2, meron kayo kasing hindi tamang puso Pag sumasamba kayo, hindi nyo talaga ako totoong mahal.
Mahal niyo ako, pero yung hinahanap kong totoong pagmamahal, hindi ko matagpuan sa inyo. Parang sinasabi rito ngayon sa chapter 2, binibigay mo lang sa akin pagmamahal partial bahagi. Hindi mo binibigay yung buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Tapos kulang din kayo. Kapag palpak kayo, sabi ng Panginoon sa Malakay, sa pagmamahal sa akin, magkakaroon din kayo ng palpak na pagmamahal sa kapwa nyo, lalo na sa kapatiran nyo sa loob ng simbahan. Nakita nyo? Ngayon, number 1, may problema. Nakalagay po dyan. Yung tinatawag na priestly ears. Ano ang ibig sabihin dito? May problema sila. Nakikinig sila pero hindi naman talaga nila sinusunod. Ang ibig sabihin po dyan, ang una ay may kinalalaman sa tenga o ears na mga Kristiyano, lalong-lalo na sa mga leaders. Dapat silang makinig sa salita ng Diyos. Sabi ron, kung tungkulin nilang ituro ito sa mga tao, dapat munang makinig kung ano ang sinasabi ng Diyos. May warning po sa verse 2 ng chapter 2. Tingnan nyo. Chapter 2 verse 2, may warning. Kapag hindi ninyo pinakinggan ang sinabi ko. Nakita nyo po yon? Tapos sa chapter 1, may nakalagay din po doon, sinabi ng makapangyarihang Panginoong Diyos. Tapos dito naman sa chapter 2 verse 1 at verse 8, ganun din yung sinabi. Tapos pagdating po sa verse 3, sabi niya, makinig kayo. Tulad sana sila ni Moises na naghintay sa sasabihin ng Diyos. Si Moises, bilang tagapamagitan noong panahon iyon sa bansang Israel, he always wait and listen to the voice of God. Kapag sinabi ng Lord, ganito yung gawin mo, ginagawa niya. Wala mong stubbornness kay Moises noon. Hindi yung matigas yung puso niya. Lahat ng gagawin niya, hinihintay niya yung command ng Panginoong Diyos. Ang pinakamatindi na hinintay ng utos ng Panginoong Diyos kay Moises ay ano po? Di po ba nung nandun siya sa bundok ng Sinai? Hinintay niya yung boses ng Panginoong Diyos. Ngayon, ganun yung gusto sana ng Panginoong Diyos na gawin. Na kayong mga tagapagturo, kayong mga leaders, kayong mga nasa loob ng na ito, dapat naiintindihan ninyo na mayroong tinig, mayroong boses ang ating Panginoong Diyos. Na dapat yun yung ginagawa natin sa ating buhay upang ma-worship natin siya. Upang ma-worship natin siya every Lord's Day sa ating iglesyang ito. So ano ang ibig sabihin ngayon dito? Si Samuel nga po, sa 1 Samuel chapter 3 verse 9 to 10, pag binasa nyo, ang sabi ni Propeta Samuel doon, speak, Lord, for your servant is listening. Yun yung lagi sinasabi. Sa Old Testament, kapag walang matra ang ating Panginoong Diyos, hindi sila kikilos. Otherwise, mapapahamak sila. Ngayon, pero nakinig ba sila? Hindi. Narinig nila ang sinabi ng Diyos, pero di sila nakinig. Nabasa nila ang kasulatan, pero di nila natutunan o inunawa ang sinasabi ng Diyos. Nakita nyo? Ang problema ngayon sa Book of Malakay, ganito. May kautusan sila, pero hindi nila sinusunod. Naririnig nila ang tinig ng Diyos, pero ayaw nila sundin. What is the problem in that time? Love for God. Kayo na mga nanay at tatay, kapag tayo ay nagsasalita sa ating mga anak, nagpapahayag tayo ng pagmamahal natin sa kanila. Tama po ba? Pero paano kung hindi nila sundin yon? Masisiyahan ba tayo? Matutuwa ba tayo? O magdadamdam tayo? Magdadamdam tayo. In the same way, ganyan ang nangyayari sa Book of Malakay. Kaya dito, gusto ko ipaunawa sa ating lahat, ikaw naman, na narito ngayon, mga kapatid. Di ba't ilang beses mo lang nababasa ang Biblia? Baka nga kapag linggo lang, sa iba sa inyo nagbabasa ng Bible. Ang iba, di pa nakikinig. O kung nagbabasa ka man, para masabi mo lang sa sarili mo na nagbasa ka. Pero narinig mo bang nagsasalita ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng scripture na binabasa mo o narinig mo? Gaano kadalas na nagbabasa ka lang o nakikinig ng sermon, pero di mo naririnig ang boses ng Panginoon? O kung naririnig mo man,
hanggang tayo nga lang at hindi nakakarating sa puso mo. Alam nyo na ang ibig kong ipunto rito. Paano natin binavalue ngayon ang salita ng Diyos sa ating mga puso? Me, as your pastor, I always prepared every Sunday kapag nagtuturo ako sa inyo. And honestly speaking, sa aking pag-aaral, alam ko na ako ang unang kinausap ng Panginoong Diyos sa aking tenga. Narinig ko ang tinig ng Diyos through the written word of God. Kaya naman, habang dinideliver ko to sa inyo, ang tanong lang natin ngayon dito ay ito. We should apply all this principle sa everyday life po natin. Why? Because we are believers na dapat, kung si Kristo ang Panginoon natin, dapat ang tinig at salita niya ang sinusunod natin sa ating mga buhay. We have no double na kaisipan na susundin natin ang prinsipyo ng sanlibutan na hindi according to the Word of God. Ang gusto ng Panginoong Diyos sundin natin ay ang salita niya through the written Word of God. So there are problems sa panahon nila at ang problemang ito ay ang hindi nila paikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ganyan din po tayo minsan. Pangalawa, priestly heart. Ang ikalawa ay may kinalalaman sa puso ng mga Kristiyano, lalo na sa mga leaders. Dapat nilang pahalagahan o isapuso ang pagbibigay karangalan sa Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kasunduang ito para siya'y igalang sa chapter 2, verse 5. Binigyan tayo ng Diyos ng kautusan. At ano ang pinaka-purpose nito? Magkaroon tayong tinatawag na highest reverence sa ating Panginoong Diyos. Paggalang. Ngayon, tingnan po natin. Sabi sa chapter 2, verse 2, ng Malakay, kapag hindi ninyo pinakinggan ang sinabi ko at hindi ninyo pinapahalagahan ang pagpaparangal sa akin, sinasabi ng Diyos na dapat nilang tularan ang mga ninuno nila kung passion for God's glory ang pag-uusapan. Nakita nyo? Dapat meron tayong passion. Passion to worship God, passion to love God, passion to honor God sa buhay po natin. Ano ba ibig sabihin ng passion? Meron po tayo dapat init, tama? May sinakbo sa puso natin. Kung paano natin siya wino-worship sa buhay natin. And please evaluate ourselves. Every Sunday, meron ba sinakbo sa puso mo na you are excited dahil alam mo nasasambahin mo ang Panginoong Diyos? O mas excited tayo sa ibang mga activities? Every Sunday, we should be excited and have passion sa puso po natin as we worship the Lord God sa buhay po natin. Ganito yung problema ng mga panahon ni Malakias. Yung passion nawawala sa kanilang puso. Ang priesthood ay gantimpala ng Diyos kay Pines, lahi ni Levi, at sa kanyang mga salin lahi. Mababasa po natin yan sa Bilang 25, verse 12 to 13. Katatapos lang, baliktarin ng Diyos ang gawaing pagpapala, ang nais na sumpa ni Haring Balak ng Moab ng mga Israelita. Pero itong mga Israelitang nag-asawa at naipagtalik sa mga taga-Moab, parang Christian na nag-asawa ng non-Christian, na naging dahilan kung bakit sila naakit na sumamba kay Baal. Nagalit ang Diyos, inutusan niya silang patayin ang mga kabag-anak nilang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Habang nagagalit ang Diyos, merong isang lalaki na nagdala ng isang Midianita sa kanyang tolda. Sa kanyang paglapastangan sa galit ng Diyos, si Pines, apo po ito ni Aaron na kapatid ni Moises, ay kumuha ng sibat. Pinasok sila sa kanilang tolda at pinatay. 24,000 ang namatay sa salot. Pero huminto na nang gawin iyon ni Pines. Ano ang ibig sabihin po nito? Alam nyo, noong panahong iyon, hindi natutuwa ang Panginoong Diyos sa pag-worship nila. Sa katunayan, meron pong nangyari Sabi ng Panginoong Diyos, huwag kayong mag-aasawa ng hindi nyo kalahi. Ang ginawa nila, nag-asawa sila ng mga hindi nila kalahi. So sa panahon natin, ano yung problema doon? Kasi doon nagsimula kung bakit sila nag-worship ngayon sa mga idols. Nakuha nyo? So dapat napoproteksyonan yung salita ng Diyos sa bansang Israel noong panahon iyon. Ang nangyari, nag-asawa sila at naipagtalik sila sa hindi Israelita, sa mga pagan. Ano nangyari ngayon doon? Dahil may paniniwala yon, non-God po ang sinasamba ng mga yon, na-impluensyahan po sila ngayon. So ang Diyos ngayon nagagalit. Tama po ba? So kung titignan natin,
Ito lang ang gustong ipakita. Nalugod ang Diyos sa katulad niyang nagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos. Di tulad ng mga pari sa panahon ni Malakias. Sa Malakay chapter 2, verse 2, mababasa natin, hindi ninyo pinapahalagahan ang pangangaral sa akin. Hindi ninyo pinapahalagaan ang pagpaparangal sa akin. Nakita nyo? Nawala na po yung pagpaparangal nila sa Diyos. Doon sa chapter 2, verse 2. Sa chapter 1, nakita natin kung paano nila nilapastangan ang pangalan ng Diyos sa klase ng mga handog na ibinibigay nila. Sa halip na honoring God's name, they want people to honor them by their position, riches, and prestige. Yun yung ginawa nila. Sa halip na ang i-honor nila, ang sa halip na igagalang nila, sa halip na sasambahan nila ang Diyos, sa sarili na po nila sila nakatuon ngayon. Nagagalit po ang Panginoong Diyos. Ikaw naman, kapatid na narito ngayon, ano ang passion ng heart mo? Gaano ka kainit sa pagsamba sa Diyos at nagbibigay ng karangalan sa Kanya, lalo na kapag araw ng Panginoon ng pagsamba? Hindi ba't karaniwan, honestly speaking, hindi ba't karaniwan, mas passionate pa tayo sa pagtatrabaho, sa pagkita ng pera, sa pag-angat ng sariling pangalan kaysa sa pangalan ng Diyos? Hindi ba't nagdadalawang isip tayong sumunod sa Diyos sa tungkuling pinapagawa niya sa atin dahil iniisip natin ang sasabihin ng iba? In that way, we are not love God in our heart, in our mind, in our soul, and in our strength. Nakita nyo? So, hindi po masama na magtrabaho, hindi po masama na gawin ang mga bagay na ito, pero kung ang lahat ng ito ay nawawala ang passion mo sa pagsamba mo para sa ating Panginoong Diyos, at the same time sa paglilingkod mo sa ating Panginoong Diyos, ganito ang nangyayari po sa Book of Malakay sa bansang Israel. And God corrected them and condemned them dahil mali ang pamamaraan ng pamumuhay nila ito. Meron pa pong isang problema. Priestly fit. Ano ito? Yung mga paglakad ng mga pare. Ang ikatlo ay may kinalalaman sa paa o nilalakaran ng mga Kristiyano at mga leaders. Dapat silang mamuhay ng matuwid at may magandang relasyon sa Diyos. Tungkol sa kay Levi, sinabi ng Diyos na dapat ganito ang mga pari. Ano sabi niya sa chapter 2 verse 6? Tingnan niyo po. Chapter 2 verse 6. Maganda ang kanyang relasyon sa akin. Namuhay siya ng matuwid. Yan ang sinabi niya. Si Levi, ganun ang ginawa niya bilang priest, bilang tagapamagitan. Maganda ang kanyang relasyon sa akin, sa Panginoong Diyos. Namuhay siya ng matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos. Nakikinig sa salita ng Diyos, isinasapuso ang pagbibigay karangalan sa Diyos. Siyempre, ang resulta nito ay makikita sa buhay niya. Yun ang maganda ho. Ibig sabihin po, kung hindi natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos, hindi ho tama yon. Tama? Marami tayong naririnig na salita ng Diyos, pero ang tanong natin, yung narinig ba natin yon, narinig natin sa tenga natin, nilagay ba natin sa puso natin? At nung nilagay ba sa puso natin, ipinamuhay po ba natin? Yun po ang gustong ipakita. Itong tatlong ito ay may problema po ang mga Israelita sa panahon po ni Malakias, kaya kinukorek sila. Tayo, marami tayong naririnig na salita ng Diyos. Right? Pero ang tanong natin, nilalagay ba sa puso natin? Pag ba nilagay sa puso natin, nilalakaran ba natin ito? Ipinamumuhay po ba natin ito? Ngayon, pero kung di nakikinig, di sinasa puso ang mga ito, palpak pa din ang resulta nito sa buhay. Tama po ba? Alam nyo, kahit gaano pa po tayo karunong, kung hindi po natin ipapamuhay ang karunungan ito, nonsense din po ito. Di po ba? Ngayon, may sinabi po doon sa chapter 2, verse 8, pero hindi ninyo sinunod ang aking mga pamamaraan. Sa verse 9, meron pa rin sinabi ron, hindi ninyo sinunod ang aking mga pamamaraan. Kapatid, hindi ang gusto ng Diyos ang nasusunod sa buhay nila noong panahong iyon, kundi kung ano ang gusto nila. Hindi nagbibigay karangalan sa Diyos ang hagad nila, kundi maitaas ang sarili nila. They are
self-centered noong panahong iyon. Nakuha niyo yung punto? Ikaw naman, kapatid, at tayong lahat na narito. Sa tagal mo na sa Christian life, di ba't nararamdaman mo pa rin ang layo-layo mo sa Diyos? I don't know. O nararamdaman niyo yan? Ilang beses bang pangarap mo na ang sinusunod mo at hindi ang mismong bigay sa iyo ng Diyos? Pangarap mo ang sinusunod mo, pero ang pangarap ba ng Diyos ay sinusunod mo? Sarili mo ang sinusunod mo, pero ang salita ba ng Diyos ay sinusunod mo? This is the problem in the time of Malachi. Pangalawa, kulang ng katapatan sa obligasyon para sa tao. And this is one of the problem in the time of Malachi. Yung pangalawang puntos, kulang ng katapatan sa obligasyon para sa Diyos. Meaning Christian duties to man. We as a Christian, we have a duties to our brothers and sisters, sa mga tao na kapaligid sa atin. Of course, kung pakikinig, pagsamba at pagsunod sa Diyos ang pag-uusapan, palpak ang mga priest noong panahong iyon. Of course, palpak din ang mga nasa loob ng Israel. At palpak din tayo. Natural na ang resulta nito ay palpak din sa ministeryo natin sa mga tao. Maka nyo? Ngayon, ano yung problema ito? Bakit mayroong kakulangan sa katapatan sa obligasyon para sa mga tao? Number one, under the number 2 points natin, priestly lips. Ano ito? Yung mga labi nila. Sa labi ng mga pari, dapat marinig na sila'y magturo ng katotohanan. Ano ang sabi sa verse 6 and 7? Ang sabi ron, sa Malakay 2, 6 and 7, itinuro niya ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan. Sa verse 7, sa katunayan, tungkulin ninyo mga pari na turuan ng mga tao tungkol sa akin. Kung ano ang narinig na sinasabi ng Diyos, iyon din naman ang ipaparating sa mga tao. Ganon dapat eh. Kung ang pinag-uusapan natin dito, ako pastor nyo, kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun lang ang dapat na makarating sa inyo. Tama po ba? Kayo na mga mananampalataya, kung ano ang dapat na narinig ninyo at natanggap ninyo sa mga salita ng Diyos, yun dapat ang ipinapamuhay natin araw-araw sa buhay natin. Tama po ba? At yan din ang dapat na pinapahagi natin sa ating mga nakapaligid sa atin na hindi paligtas. Ang kaso, hindi na nga nakikinig at mas gusto pang parangalan ang sarili nila kaysa sa Diyos. Kaya ano ang sabi sa chapter 2 verse 9? May kinikilingan kayo sa inyong pagtuturo. Yun yung makikita nyo eh. Mas gusto nilang sabihin ang hindi totoo o ang partially true na kasinungalingan din. Para makiliti ang mga tao. Kung mayaman ang kausap, maingat dapat. Dapat hindi sila ma-offend. Ganon ang nangyayari sa kanila. They are not telling the truth. Nagkakaroon ng tinatawag na compromise sa katotohanan. Bakit? Pag sinabi yung katotohanan, baka hindi na umattend dyan noong panahon nila. Baka pag sinabi yung katotohanan, hindi na magbigay yan ng ikapo at handog. Tama? Baka kapag sinabi yung totoo sa kanya, hindi na mag-serve kay Lord yan. Napansin yun ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi nila, kung ganyan kayo, at hindi ninyo sasabihin kung ano yung pinasasabi ko, may problema kayo sa pananalita nyo sa mga tao at hindi ako nalulugod dyan. Ibig sabihin po ay ito, mga kapatid, hindi ba't ganun din tayo? Hindi ba't ganun din tayo? We hesitate na i-share ang gospel sa iba kasi iniisip natin ay baka ma-open, baka magalit, hinay-hinay muna. We are not being true to the gospel. At kahit sa bahay, mga magulang, hindi rin natin sinasadyang ituro ang gospel sa mga anak natin. Kailan mo tinuro ang salita ng Diyos sa anak mo? Hello? Kailan mo sinyera ang salita ng Diyos sa anak mo? Kailan mo sinabi sa anak mo na mali ang ginagawa niya because you love him so much at itinuturo mo siya na ang tanging solusyon
ay si Kristo lamang ang salita ng Panginoon. Ginagawa po ba natin yon, mga kapatid? Ngayon, tingnan natin. We have a priestly duties to our children. Mas gusto pa nating hayaan na lang sila na manood ng mga movies, hawakan ang kanilang mga cellphone para hindi na tayo maabala. Kaysa ikwento natin sa kanila ang ginawa ng Diyos sa cross para sa kanila. Napakasimpleng aplikasyon. Mga kapatid, kailan natin ginamit ang ating mga labi upang i-share ang katotohanan ng Ebanghelyo ng Panginoon? Sa mga classmates mo, sa ka-office mates mo, sa kasamahan mo sa trabaho, sa mga kapatid mo na hindi pa believers, sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kailan mo ginamit ang mga labi mo upang ibahagi mo si Kristo? Yan ang problema sa panahon ni Malakay. O mas marami pa, ang kwentuhan at maritisan, kesa na ang labi mo ay gamitin mo para kay Kristo na maibahagi ang kanyang salita. Pangalawa, mayroong problema. Priestly heart and feet. Ang problema, yung puso at yung paa nila sa paglakad. Sa puso at paglakad ng isang pari, dapat makita na siya'y namumuhay ayon sa itinuturo ng katotohanan. Sabi ng verse 7 ng chapter 2, at dapat naman silang magpaturo sa inyo dahil mga sugo kayo. Ano ibig sabihin ito? Sila ay messenger of God. They represent God. Kaya kung nakikita sa pamumuhay nila iyon, attractive sila sa ibang tao. Role model, mga kapatid. Problema sa kanila. Nagtuturo sila ng salita ng Diyos, pumupunta sila sa simbahan, sa pauwi nila, pero hindi makita yung pangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay nila. Di ba minsan ganun din tayo? Kaya minsan nasasabihan tayo, pasimba-simba ka pa. Pag uwi mo, nautusan ka lang. Nagagalit ka na. Di ba ganun tayo? Minsan. So, ano ang problema ngayon dito? Mga kapatid, we need to be a role model. Tama po ba? Kaya kung ang puso natin ang tama, ang dapat ang pamumuhay natin ay tama. Sa verse 6 ng chapter 2, tingnan nyo, ang sabi, at tinutulungan niya ang maraming tao upang huwag gumawa ng kasalanan. Yan ang pagiging priest natin. Tinutulungan ang mga taong magbalik loob sa Diyos. Hindi lang sa salita, kundi sa halimbawa. Ang totoo, minsan, bakit di tayo makapag-share ng Word of God? Alam natin kasi magbabackfire sa atin eh. Kaya mga kapatid, kung namumuhay tayo sa salita ng Diyos na nababasa natin, naririnig natin, nilalagay natin sa puso natin, ipinamumuhay natin, madali lang po mag-share ng Word of God. Nagiging role model ka. May attraction yung mga tao sa'yo. At sasabihin nila, bakit ganyan na ngayon ang buhay niya? Hindi ka pa nagsasalita, yung buhay mo nagsasalita na kung gaano ka makapangyarihan si Kristo na nagbago sa buhay po natin. Nakuha niyo punto rito, we need to be a role model when it comes to our spiritual na aspeto sa buhay natin. Ngayon, kung titingnan natin sa verse 8 ng chapter 2, ito. Pero ang verse 8, ang mga turo ninyo ang nagtutulak sa marami para magkasala. Ano ibig sabihin nito? They became a stumbling block sa halip na bridge para makalapit ang tao sa Diyos. Nakagiging kapitusuran sila. Tama po ba? Na sana, ang sabi ng Panginoong Diyos, kayo na mga priest, kayo na mga mananampalataya, kayo dapat ang tulay palalapit sa Diyos. Pero hindi eh. Kasi nakikita ng tao na spiritual ka kunwari, pero yung buhay natin walang pagbabago sa pananalita, sa pag-iisip at gawa natin. At dahil doon, ang mga tumitingin sa atin ngayon, napupulaan ng Panginoong Diyos at sinasabi,
Ganyan ba ang born again? Ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba ang mananampalataya? Of course, may exemption sa mga bagay na ito. Pero if we are trying na talagang sinasadya natin na hindi magbago yung buhay natin, magiging isang stumbling block po tayo sa mga tao na dapat ay nagiging tulay tayo upang mapalapit sila sa ating Panginoong Diyos. Kung Christian ka na, makikita ka ng mga tao na tumotong maka pa. Christian ka na, nakikita ng mga tao nagsusugal ka. Christian ka na, nakikita ng tao tumataya ka pa sa weteng. Christian ka na, nakikita ng tao namumuhay ka sa ganito. Ang tanong ngayon natin dito ay ito. We are not bridge sa mga tao upang mapalapit sila kay Kristo. Nagiging stumbling block tayo. At alam niyo kung sino ang napupulaan dito? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kasama ang katawan ni Kristo rito. Kaya minsan sasabihin ng, ganyan ba yung kapatiran mong yan? Ba't nakita ko yan? Naninigarilyo. Nakita ko yan. Umiinom. Mga kapatid, yan din yung problema sa panahon nila. So, gano'n yung gustong pakita sa atin ngayon dito. Ang nagiging stumbling block po, ang bawat isa sa atin. Nasa halip na tayo yung maging tulay ng mga tao palapit kay Kristo. Yun yung pinaka-purpose ng Lord. Bakit niya tayo please Dapat tayo ang nagdadala sa mga tao palapit sa Panginoon, hindi nagpapalayo. Ngayon, kung ang buhay po natin ay hindi good testimony, ang problema po ngayon dito, wala ka talagang mailalapit kay Kristo. Tama? Ang sasabihin lang ng tao sa'yo, baguhin mo muna yung buhay mo bago ako sumama sa'yo. Ngayon, mga kapwa ko leaders, sa mga kapwa ko pastor na nanunood, nagiging stumbling block tayo kung sa preaching natin, di sila kumbinsido na pinapaniwalaan natin ang sinasabi natin. Kung ay tinuturo natin sa kanilang commitment sa paglilingkod at discipleship, ay di naman nakikita sa halimbawa natin. Of course, alam ko na ako bilang pastor ninyo, ako yung una nyo tinitingnan dito. Ano ba yung pastor namin? Masipag bang magturo? Masipag ba sa ministry? Meron bang ginagawang ganito? Kumusta kaya ang spiritual life niya? Alam ko, tinitingnan nyo po yun. Ito din po ang gusto ko ipaunawa sa inyo. Mga kabataan, makinig po kayo. Mga kabataan, nagiging stumbling block kayo kung sa eskwelahan nyo, o sa trabaho, o sa Facebooks nyo, ay worldliness ang nakikita ng iba. Na ibang-iba sa ipinapakita ninyo dito sa church. Naintindihan niyo yun? Honestly speaking, we should be careful to what we are posting to our social media. Why? Because all our posting reflecting to our character. Ngayon, ito po ang gusto ko pang ipaunawa sa atin. Sa Ministry of Worship team na naririto, nagiging stumbling block tayo kung sa paglilig natin sa mga tao sa worship ay nararamdaman nilang kumakanta lang kayo o tumutugtog tayo, but you are not really worshiping God. Dapat makita sa atin na tayo mismo ang unang nagwo-worship kay God. Amen po ba? O kung ang ilan sa inyo ay nabalitaang engaging in sexual immoralities, that you are worshiping God and at the same time, namumuhay ka sa kasalanan. Dapat maging malinaw sa atin dito. Walang may tatago kay Lord Kapag nandito tayo, kahit saan tayo, alam ni Lord ang nangyayari sa buhay natin. Amen? At ang Diyos, tinitingnan niya, pinapamuhay ba natin yung salita niya sa buhay natin. Number 3, mabilisan. Sa kakulangan ng katapatan sa obligasyon sa Diyos at sa tao ay may consequence ito. In our priestly failures, we deserve God's curse. Meron pong consequence. Lahat ng gagawin natin, merong consequence. Tama po ba? Every decision na gagawin natin sa buhay natin, may consequences po ito. At ganyan ang nangyari sa panahon po nila. Pansinin nyo, ang mga obligasyon ng mga priest ay bahagi ng covenant ng Diyos sa kanila. Kasi sabi ng Deuteronomy chapter 28, kung faithful sila sa pagganap ng tungkulin nila, blessing ang consequence. Pero kung hindi, curse ang consequences. Meron po yon. Ngayon, tingnan nyo po ang verse 5. Nagbabala
ang salita ng Diyos sa verse 5 ng chapter 2. Sa aking kasunduan kay Levi, ipinangako ko sa kanya ang buhay at kapayapaan. Basta igalang lamang niya ako. Pero imposible sa sarili nating paraan na maranasan natin itong life and peace. Dahil lahat ng mga priest ay sumira sa kasunduang ito, tulad ng inisa-isa natin kanina. Sa verse 8, ang sabi diyan, ako ang Panginoong makapangyarihan, ang nagsasabing, sinira nyo ang kasunduan ko sa ninuno nyong si Levi. Corrupted. Kinurap nila ang tipan ng Diyos. Hindi lang mga lawmakers natin o government official ang corrupt at sumisira sa sinumpaan nilang tungkulin sa bayan. We are all corrupt. Anong nararapat sa atin? Parusa ng Diyos, hindi pagpapala. At ang parusang ito ay kapahamakan at kahihiyan. Sabi ng verse 9, kaya ipinapahamak at ipinapahiya ko kayo sa lahat ng tao. If we are living in sin and disobedience to the Lord God, God will shame us. Humiliating us. Yun yung pinakikita ngayon sa panahon nila. Ngayon, pag tinuloy natin ito, mga kapatid, sabi po ng verse 2, sumpain ko kayo pati na ang mga pagpapalang tinanggap ninyo bilang mga pari. Sa katunayan, ginawa ko na iyan. Ang blessing na tinutukoy dito ay maaaring mga material blessing para sa kanila. Pero hindi nila mai-enjoy at tulad ng mga mayayaman ngayon na ikakapahamak lang nila ang kayamanan nila. Ang akala nilang blessing galing sa Diyos, isang sumpa pala na magdadala sa kanila sa kahiyan. Maaaring blessing din ang ginagawad nila sa ibang tao na magiging katitisuran pa. Hindi lang sila ang napapahamak, kundi pati ang ibang tao, pati ang pamilya nila. Sa verse 3, makinig kayo dahil sa inyo. Parurusahan ko ang inyong mga lahi. Isasabi ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop na inyong inihandog at pati kayo'y tatapon sa tapunan ng mga dumi. Nakita niyo yun? This is a gross, disgusting, nakakadiri. At kung ang reaksyon nyo ay sobra naman yan, di naman siguro gagawin ng Diyos yan. I am not deserving of that kind of humiliation. Hindi, sasabihin natin, hindi dapat ako ganyan na ibaksak at ipahiya ng Panginoong Diyos. Kung ganyan ang reaksyon mo, ibig sabihin hanggang ngayon, di mo pa rin nauunawaan kung gaano kadiri-diri sa Diyos ang mga kasalanan mo, kung paano sa pagsuway mo sa Diyos ay para ring sinabuyan mo ng dumi ang kanyang muka. Andyan niya sa banal na kasulatan sa Malakay. Kung hanggang ngayon, hindi mo pinagdidirian ang kasalanan, may problema ka. If you are living in sin, pero hindi mo na nararamdaman na ang Panginoong Diyos kapag tinitingnan ka, ay hindi siya nakangiti at sa halip na dahil sa kasalanan mong ginagawang iyon, sinasabuyan mo pa ang mukha niya ng mga duming kadiri-diri sa pamamagitan ng pag-iisip, pananalita at gawa natin, there is a problem in our spiritual condition. Dapat, yun nga yung dapat gawin natin eh. Pandirian natin ang kasalanan. Amen po ba? Pandirian natin ang takbo ng maling kasalanan ng sanlibutan. Hindi tayo dapat naiinggit kapag ang tao yumayaman dahil sa kasalanan. Tama? Hindi tayo dapat naiinggit sa mga kabataan na may asawa sila pero hindi nila kasamang pananampalataya. Tama? Hindi tayo dapat naiinggit na may maganda sa trabaho pero pag araw ng Sunday, wala sa loob ng simbahan. Kapatid, we are disgusting. Ito mga kasalanan ito sa buhay po natin dapat. At yan yung gustong ipaunawa ng banal na kasulatan. At ang gusto ng Panginoong Diyos, pandirian ninyo ang kasalanan, ginagawa ninyo. Sapagkat pag ginagawa nyo yan, yung mukha ko ay inyong tinatapunan ng dumi ng inyong kasalanan. Kapatid, what do we deserve then? Isang kahiyang parang ipapalabas ng Diyos sa harapan ng maraming tao with widescreen protector. Ang lahat ng kasalanang iniisip mo, ginagawa mo at sinasabi mo. Kung ipapakita kaya ito ng Diyos dito, sa screen natin ngayon dito,
yung ginawa natin noong nakaraang linggo, ano kaya ang makikita natin dito? Think about this. Mula nung Monday hanggang kanina, ipapakita ng Lord dito sa screen natin ang lahat ng ginawa natin. Sinabi natin, inisip natin. Makakatingin ba tayo sa harapan ng Diyos nang naangiti o nakayuko tayo lahat? O baka lalabas ang kakahiyan natin at magtatago tayo sa upuan natin dahil ayaw nating makita yung mga pinagagawa, sinabi natin, inisip natin na ipinakikita sa atin. Kapatid, yun yung gustong ipakita. Sinasabuyan niyo ako ng mga dumi ng inyong mga handog. Sabi ni Panginoon sa Book of Malakay. Hindi kayo sumasamba ng tama, hindi kayo namumuhay ng tama, na dapat kamuhian nyo, pandirian nyo ang kasalanan, hindi nyo pa pinandidirian. Masaya kayong namumuhay sa kasalanan. Kapatid, if God show us sa monitor sa harapan natin, lahat ng ginawa natin, ano kaya ang malagiging damdamin natin ngayon? Siguro, titingnan natin kung hindi tayo lamunin ng kahiyan natin sa harap ng asawa natin, pamilya natin, at sa church natin ito, at higit sa lahat sa harapan ng Panginoong Diyos. Alam ko, lahat tayo may kahinaan. Tama po ba? We are under sanctification. But our heart should always feel. Maramdaman natin na sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen? Hindi ko po kayo kasama sa buong isang linggo. And don't accuse me na pinapersonal ko po kayo. I always applying the Word of God sa buhay natin. Amen po ba? Hindi ko po kayo nakakasama. 3 araw po ako sa Mallorca na gumagawa kami maghapon doon. Hindi ko po kayo nakakasama. But this is the Word of God na una ako ang kinukorek ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, huwag nating sabuyan ang mukha ng Panginoong Diyos na mga ginagawa nating kasalanan. Sa halip, tingnan natin na ang Panginoong Diyos, siya yung umako ng ating kasalanan upang mamuhay na tayo sa kanyang kalooban sa ating mga buhay. And lastly, number 4, quickly. Sa kakulangan ng katapatan sa obligasyon sa Diyos at tao, bumalik tayo sa ginawa ni Kristo sa krus. Amen po ba? If our situation, if our life ay katulad ng mga binanggit dito, na failure ng mga priest, failure sa pagsamba, failure na simbahan, what is our solution? Ang solusyon po natin, bumalik tayo sa ginawa ni Kristo Jesus sa atin sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? This is the only redemption. This is only the answer sa mga bagay na kapalpakan na ginawa sa panahon ni Malakias. At kung may mga kapalpakan pa tayo sa ating mga buhay, bumalik tayo sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng tunay na buhay na lumalakad sa nais ng ating Panginoong Diyos. Because Jesus is our great high priest. Sinabi ng Diyos na gagawin niya ito dahil faithful siya sa covenant. Tayo unfaithful Tama po ba? Nilapastangan natin ang pangalan niya. He is zealous to uphold the honor of His name. Sumira tayo sa kasunduan. Siya hindi sisira sa pangako niya. Kaya sa halip na tayo ay dumanas ng kanyang parusa, merong isang pari na dumating na siyang umako ng parusa, ng kakahiyan, ng kapahamakang dapat sana ay para sa atin. He endured the cross, despising the shame. Hebrew 12:2. Hindi siya nahiya na mamatay sa cross para sa ating kaligtasan. Itinuring siyang lumapastangan sa kautusan, samantalang perfect ang kanyang relasyon sa Diyos at sa tao. Siya lang ang may record na unblemished, walang dungis, walang kasalanan. Siya ay Diyos, sa Diyos siya nakinig, hindi kay Satanas. Sa puso niya, he was zealous in honoring the name of his Father. Nagagalit siya kapag lumalapastangan sa pangalan ng Diyos. Lahat ng ginagawa niya ay nais niyang maitaas ang pangalan ng Ama. His relationship with God is perfect. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan sa cross. Wala siyang sinuway kahit isa. Sino siya? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi natin kayang gawin ang ginawa ng Panginoon. Pero, mga kapatid, ang itinuturo niya sa mga tao ay puro katotohanan. Kahit masakit pakinggan, sasabihin ni Kristo dahil alam niyang the truth will set you free. Amen po ba? At ang itinuturo niyang ipinamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay humility, kababaan ng loob, servanthood, paglilingkod, love, pagmamahal, sacrifice, sakripisyo, obedience, pagsunod. Lahat iyan makikita sa Kanya.
He was the perfect priest ng ating pong mga buhay. Ngayon, kung tayo ay hindi ganon ang ating Panginoon Jesus. Salamat sa Kanya. Because of our faith to Him, with Him. Tayo ngayon ay tinitingnan ng Diyos na unblemished. Amen? And yet, despite nagkakamali tayo, that's why God wants us to correct now with loving na pagmamahal ng Kanyang salita. Pangalawa, point people to Jesus. Kasama ako doon. Kasama tayong lahat dito. Malaking karangalang hindi natin dapat ikahiya ang mapabilang sa iglesia o ministeryo. Hindi ko pa po nabasa pala doon sa Jesus our great high priest. Siya ang sinabuyan ng dumi sa mukha. Umako ng kahiyan para sa atin, para hindi tayo mapahiya. He was a cornerstone, chosen and precious, and whoever believe in Him will not be put to shame. 1 Peter 2:6. Sa mga taong nananatili sa sarili nilang paraan, naghihintay pa rin sa kanila ang eternal punishment and shame. Pero sa atin na kay Kristo at kumakatawan kay Kristo dito sa mundo, malaking karangalan ang iginawad sa atin ng Diyos. Point people to Jesus. Malaking karangalan. Hindi natin dapat ikahiya ang mapabilang sa iglesia o ministry ng ating Panginoong Hesus. Hindi dahil tayo ay mga marurunong, kundi dahil alam natin si Kristo lamang ang karunungan ng Diyos. Hindi tayo ang tagapagligtas, kundi kinatawan na nag-iisang tagapagligtas. Hindi man tayo mga pari, kundi si Jesus ang ating great high priest. Pero para tayong mga pari, as we represent Him, na hindi nakarangalan natin ang iniisip natin, kundi kung paano maitatanyag ang pangalan ni Jesus sa buhay natin. Amen? Paano maitatanyag? Sabi nga po ng isang theologian, sabi niya, tayo ay parang buwan at hindi araw. At ang sabi niya ay ganito, in the theological solar system, Jesus is the sun and we are the moon. We are reflectors. Our mission in evangelism and all kinds of priestly ministry is to humbly proclaim the radiant otherness of Jesus, not ourselves. Tayo ho ay reflection ng ating Panginoong Hesus. Amen? Alam niyo po ba na ang sun, kung bakit may moon, nagre-reflect po yung sun sa moon. Okay? So, eto po yon. Pagpatuloy, ibang-iba si Jesus. Yan ang tema ng bawat sermon na naririnig natin dito. Hindi para sabihin tayo ay angat sa iba, kundi si Jesus ang angat na angat sa iba. Kapag mayroon po na nagpapakounsel sa akin, sa simula pa lang sasabihin ko na sa kanila, hindi ako ang makatutulong sa iyo, kundi si Jesus. Yung anak ko nagme-message sa akin, Pa, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. Ang sabi ko, anak, kay Jesus ka humingi ng pangangailangan mo. Kasi kay Jesus lang din kami ng mama mo humihingi. Tama po ba? Kapag mayroong problema, nung nandun po ako sa Mallorca, tinatawag ako ng mga bata, naglalaro sila, nag-aaway nagbabike sila, winelding pa nga ni John yung welding, bisikleta. Lumalapit sa akin, Papa Jesus! Sa akin, Papa Jesus, nang-aaway siya, sabi ka. Ay, hindi ka ako si Jesus. Si Jesus ka ako, nasa langit, sabi kong gano'n sa kanya. So ano ibig sabihin? Si Jesus lang po ang lahat-lahat sa atin. Kapag mayroon nangingi sa'yo ng payo, sabihin mo, na kay Jesus ang totoong solusyon. Na kay Jesus ang kaganapan ng mga gusto mong nangyari na yan ayon sa kanyang kalooban. So, kapag may nagpapakounsel sa akin, sa simula pa lang sasabihin ko na sa kanila, hindi ako ang makatutulong sa iyo kundi si Jesus. I am not the Messiah. Si Jesus lamang. Amen? Kaya kung may lalapit sa inyo at magpapakounsel, umiiyak siya dahil binasted siya, binrake siya ng kanyang kasintahan. Bigat na bigat siya sa nagawa niyang kasalanan dahil matindi ang nagawa niyang kasalanan. Huwag mo sasabihin ito